Hi mga kachupapis! Hi mga kachupapis! Welcome back to my vlog. For today's video ay i-share ko yung aking experience sa aking green card. Nakuha ko na yung aking green card mga kachupapis. At sasabihin ko sa inyo yung mga requirements. Mga kachupa, hindi tayo parehas-parehas ng mga requirements kasi kami is may agency na nag-help sa amin para i-file lahat ng mga form at nagbigay lang kami ng mga requirements. Ito yung mga requirements na sinabi niya mga kachupapis. Number 1 is 7 pieces 2x2 passport style photo. Ilalagay ko siya sa sa gilid mga kachupapi para meron kayong notes. Mga kachupa, ito i-share ko lang dahil may mga iba kasi na nag-wait sa akin ng mga requirements pag-file ng AOS, application. Mga kachupa, ang AOS po is ina-apply po siya kapag after yung ikasal dito sa US. Kasi adjustment of status po ang meaning ng AOS. So, ang AOS at ang green card, yun po ay isa lang. Kasi ang green card, para makakuha ka ng green card, kailangan mo mag-file ng AOS. So, ito yung mga requirements na ilalagay ko, mga kachupapis. 7 pieces 2x2 passport, style photo of the beneficiary. Pangalawa, personal check payable to USCIS. Yung time na yon mga kachupapi, ang binayaran namin is $1,440. Yun po yung bayad pagpa-file ng AOS, which is yung green card. And then, 3 is wedding picture and other pics, no caption. And then, number 4 is petitioner's birth certificate. Number 5, petitioner's driver's license. 6 is signed by a page of beneficiary passport. And then, number 7, bio page of beneficiary passport. Number 8, US visa stamp on passport page of beneficiary. Number 9 is I-94 travel record. Yung I-94 mga kachupapis, madali lang siya kunin. Nakikuha siya sa link ng USCIS. Check nyo yung USCIS, meron dong I-94 link para makuha nyo yung travel record nyo. And then 11 is birth certificate of beneficiary. 12 is marriage certificate. 13 is outdate letter of employment ng spouse nyo, yung asawa nyo na nakatira dito sa US, yung trabaho niya. And then 14 is witness of affidavit of petitioner and beneficiary's wedding. And then 15 is W2 for tax year 2024, 2023, and 2022. 16 tax transcript for the year 2023, 2024, and 2022. So, ilalagay ko lang naman siya dito sa babang to. Screenshot nyo lang mga kachupapi. Ayan po yung mga dito, yung mga pinasa ko sa aming agency. Yun po yung nag-help sa amin. Pero kung wala naman po kayong agency, madali lang po kumuha ng form sa USCIS site. Magpa-file po kayo ng form I-485. Yun po yung AOS na form, which is yung kung magpa-file kayo ng green card. Ayun lang mga kachupapis. Ay, nakalimutan ko mga kachupapi. Yung DS3025, yun po yung medical record natin sa St. Luke's. I-flash ko lang siya dito sa screen. So, ayun po yung mga pinasa ko. And then, after ko pinasa yung mga kachupapi, may dumating po sa aking mail, sa mailbox ng biometrics na nagsasabi na pumunta ka dito sa lugar na to. Biometrics mo, gantong oras, ganyan-ganyan. Tapos, ilalagay ko na lang dito yung, yung example ng biometrics na isasend sa'yo. Lagi nyo i-check yung inyong mailbox kasi doon sila lagi nag-update. And then,
pag pupunta kayo sa biometrics, i-scan lang yung mga fingerprint nyo, mga ganon. And then, after nun, yun na yung interview mo. So, parang 2 beses ako bumalik sa Milwaukee kasi yung sa Wisconsin kami nakatira. So, sa Milwaukee kami city kasi sa Milwaukee dito sa Wisconsin. So, doon kami pinapunta. So, 2 beses kami pumunta doon, which is yung una yung biometrics, and then yung pangalawa is yung interview for green card. And then, ito mga kachupa, ang mga requirements bago ka pumunta sa interview mo, bago mo makuha yung green card. Ito yung mga requirements, ilalagay ko dyan. So, nagsisend naman sila ng ganito mga kachupa. And, andun naman yung mga requirements. Basta, idinala ko lang mga kachupapis is yung ang hinanap kasi unang-una sa akin, nung nag-interview sa akin, lalaki, ang hinanap niya sa akin is yung bank account. Since wala pa akong bank account dito sa US, at wala rin akong ID na kahit anong ID sa US, ang ipinakita ko lang is yung bill namin ng kuryente, which is yung my name ko. So, ang bill namin mga kachupapis, yung ganyan, yung ganyang bill, which is yung may pangalan mo nakasama at saka pangalan ng asawa mo. Yun yung kinuha sa akin. And then yung form I-797 Notice of Action. Yan yung sinend sa'yo na nagsasabi na meron kang schedule dito sa gantong lugar na to, ganyan-ganyan. May appointment ka. So, ipa-flash ko na lang dyan sa screen para maintindihan yung mga kachupapis. And then, yung mga tanong sa akin is, anong pangalan ng spouse ko, anong pangalan ko, kailan kami kinasal, kailan ang birthday ng spouse ko, saan kami nakatira, tapos, kailan ako dumating. Tapos, yung mga law ng US, yung yes, no, mga ganun. Yun yung mga tinanong sa akin. And then, una kasi, ang in-interview is ako. Ako ang unang in-interview. Tapos, after 3 minutes, after ko na interview, tinawag niya yung asawa ko sa labas. Tapos, pinapasok siya. And then, in-interview naman yung asawa ko. And then, after nun, sabi niya na, after a few weeks, you're gonna receive the mail na ito nga yung mga kachupapis, yung gantong mail, na nagsasabi na, ito na yung green card mo. So, 1 week ko lang siyang na-receive after interview. Na-receive ko tong green card. At 2 years ang aking expiration. In-interview ko no July 24, 2025. Ang expiration naman ng green card ko is July 24, 2027. So, 2 years siya. So, ang sabi doon mga kachupapis, bago mag 3 months na expired ang yung green card, kailangan mo mag-apply ng removal of status. Ay, removal condition, parang ganon. Pero may mga bayad pa yata yun. And then, after mo ma-remove yun, pwede ka nilang i-update, yung green card mo gagawing 10 years, ganon. After naman ng 10 years, pag natapos mo na yung 10 years, pwede ka na mag-apply ng citizenship. Ganon po kahirap. Medyo matagal din, no, mga kachupapi. Pero, ganun pa man, at least nakuha ko na yung aking green card. Meron na akong green card. At, pwede na akong mag-apply. Ang kakailanganin ko na lang, kukuha na lang ako ng SSN number. And then, kukuha ako ng state ID para makapag-work ako dito sa US ng legal. And, ano pa ba yung mga tanong? Actually, mga kachupa, pagkakasal ka na sa US, ganito ang ano ko ang imagination ko kasi, pagkakasal ka na sa US, tapos nakatira ka na rito, tapos interview mo na, bihirang-bihira sila mag-reject. Sabi kasi sa akin na nag-i-interview, hindi daw sila nagre-reject ng green card. Kasi kasal ka na rito. 'Di ba? Yun ang sabi sa akin nung nag-interview, kasi hindi naman daw talaga sila pwedeng mag-reject. So, hindi ko alam kung bakit. Parang ayun ang sabi sa akin, mga kachupa. Ewan ko kung mali ako ng pagkakaintindi. Pero ayun ang sabi sa akin. So
lahat ng mai-interview ng K1 visa, tapos nag-file sila ng green card, walang nare-reject. Kumbaga, depende na lang siguro yun kung ilang years ang ibibigay sa'yo ng green card. Kasi may 2 years, may 10 years, may mga ganun. So, iba-iba mga kachupapis. Ayun lang ang sa akin mga kachupa, ang hiningi sa akin kung meron kaming bank account, joint bank account. Since wala pa naman kaming joint bank account ng asawa ko. Dahil nga wala pa akong mga ID. Kasi nga, bago pumunta sa bank, kailangan hanapan ako ng mga ID. Since meron akong green card, so, pwede na kami mag-apply ng joint account ng asawa ko. Ang ginawa kasi namin ng asawa ko, inuna muna namin yung green card. Kasi yung mga iba mga kachupa, nakakuha na sila ng mga state ID, mga ganun. Pero kasi ang akin kasi, inantay ko yung green card para yung aking last name, hindi na ma-change doon sa state ID. Kasi ang gagamitin kong last name is yung aking husband's last name. Dahil married na nga kami. Yun yung aking gagamitin. Kaya para hindi na ako pa ulit-ulit ng file, mga ganyan. Kuha ng ID ulit, papalit-palit ulit ng ID, mga ganon. Yun yung ano ng asawa ko. Ganon ang inano namin. Kaya lang yung mga iba kasi nauna ng magkuha ng state ID, tapos yung state ID, yung ID nila is yung last name pa nila, 'di ba? So inantay ko talaga yung, hindi ko alam kung paano, baka iba-iba naman talaga siguro makachupa, baka iba yung mga iba kasi siguro mga ginamit nila is mga last name na ng asawa nila. Pero ang asawa ko kasi siguro walang alam, siguro ganun, kaya hindi niya, ang akala niya is antayin muna namin yung green card bago kami kumuha ng mga state ID at saka SSN at saka mag-joint account, kasi nga para iisang hindi na yung pupunta ulit ng tapos papapalitan mo yung last name mo. Ayaw nang pabalik-balik ng asawa ko, kaya siguro ganun ang ginawa niya. Medyo matagal nga lang kasi nag-file kami ng green card is February 24, 2025. Na-receive namin yung letter ng biometrics is March 21, 2025. Yung biometrics na makachupa, i-fingerprint lang yon. Wala nang tanong-tanong. Tapos nandun din yung mga requirements na dadalin mo sa biometrics. July 24, interview ko na sa green card. And then after 1 week, August 1, na-receive ko na yung aking green card. So ngayon is August, ano ba ngayon? August 7, yung ngayon lang ako nag-vlog about green card kasi nga ngayon ko lang nakuha. Ngayon ko lang natapos yung mga gawain ko sa bahay, gawain sa mga vlog, ganun. Kung may mga tanong, comment down below, huwag ka mahihiya. Kasi pagka nahiya ka, ay, kawawa ka, day. So, ayun mga kachupapi. Lahat ng mga requirements, ilalagay ko na rito sa gilid. And then, kung hindi pa malinaw sa'yo, mag-comment ka dyan. At lagi naman ako nasagot sa mga comment. So, siguro ngayon, medyo mahirap dahil sabi nga nila is marami ng proseso dahil iba na yung president, mga ganyan-ganyan. Pero, mga kachupa, para sa akin, February, March, April, May, June, July, August. After 6 months, na-receive ko na yung aking green card. Nag-antay lang, mga kachupa, tapos nag-follow ng instruction dun sa mga mail na pumapasok sa mail. Yun lang ang gagawin yung mga kachupapa. Kachupapa? Matanggi kachupapa. Iba-iba naman sinasabi ko. So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Thank you for watching. Ito nga pala yung aking green card, mga kachupapis. Ayan po yung aking green card. Reminder ko lang, mga kachupapi, don't you ever forget na after 2 years, before 2 years, 90 days, parang, kunwari, ang expiration ko July, diba? 2027. So, by March, April, May, June. By April, kailangan na namin mag-file ng removal
emerald, parang removal condition, parang ganon. Para matanggal na yung 2 years, gawin naman nilang 10 years. So, wag nyo lang kakalimutan. Kaya sabi ko sa asawa ko, i-mark. I-mark mo na ang calendar. Baka mamaya sa sobrang ano na natin, sobrang busy natin, hindi na natin na alala na kailangan ko palang i-file tong ano. So, yun lang yung ating gagawin, mga kachupapi. Mabilis lang. Huwag kang kakabahan sa interview kasi mga kachupa, ang interview, very easy lang. Hindi ka kakabahan. Di tulad dun sa Pinas na yung mga tanong ng mga Pilipino sa atin. Di ba kasi may mga ano tayo, may mga Pilipino muna bago yung foreigner na mag-interview. Actually, mga Pinoy pa ang very tanong. Very, alam mo yun, mahigpit. Pero mga foreigner, hindi. Kaya, yun ang, kaya yung nag-interview ako dito sa amin ng green card, is madali lang. Anong pangalan mo? Anong pangalan ng fiancé mo? Birthday ng fiancé mo? Kailan kayo kinasal? Saan kayo nakatira? Saang address? Meron bang joint account? Meron ba kayong may ID ka ba ng ng state nyo, mga ganon. Ayun lang mga kachopapis. Birthday ko, pangalan ng magulang ko. Ayun lang ang tinanong. Wala 10. Pero yung mga tanong sa mga law about na nagtatrabaho ka ba ng illegal, yung mga ganon, yung nag-ano ka ba ng droga dito, yung mga ganon. Yun yung mga sasagutin mo na no, yes, mga ganon. So, yun lang, mga kachupapis. Hindi na tayo natapos. So, I'm so happy na na-receive ko na yung aking green card. I'm so happy. I just wanna share my experience na masaya ako dahil meron akong green card. And, sana may natutunan kayo sa vlog na to. Kahit medyo magulo. Very exciting lang mga kachupapis. Kasi, madali lang actually. Kung sinasabi kong madali lang talaga sa madali. Kahit grade 5, kaya to. Kaya sagutin yung mga interview dito. Sa Pinas lang talaga ako nahirapan dun sa yung nag-interview ko ng mga Pinoy. In-interview ko ng mga Pinoy. Dun lang ako nahirapan mga kachupapis. Pero lahat naman ng requirements nandyan na sa So, ayun na lang mga kachupapis. Thank you for watching. Sana gustuhan nyo. Don't forget to like, subscribe our channel. God bless.